What's up mga kadip? For today's video, aralin natin ang Git at ang GitHub, kung saan ba siya ginagamit at bakit natin siya kailangan gamitin. So, ano nga ba ang Git? Ang Git ay isang distributed version control. So, sa tulong ng Git, magkakaroon tayo ng control sa bawat version ng ating project. At makontrol natin to. Pwede tayong bumalik sa kahit anong version ng ating project sa tulong ng Git. Can store pre-made template easily and create more project. At sa tulong din ng Git, pwede tayong magawa ng initial template. Kunyari, pwede kang magawa ng login page, iba pang kailangan talaga ng website, footer, nav, body, ganun, para mas mapabilis ang paggawa mo ng website. At lagay ka ng iba-ibang information ng mga clients mo. So, sa tulong ng Git, we can also collaborate on a project and have their own copy of the project in their local machine. So, sa pamamagitan din ng Git, tayo ay makaka-collaborate nga na magtulong-tulungan sa paggawa ng project na yun. Siyempre, lalo na kung sobrang laki na ng project, kailangan talaga ng iba't ibang tao para mas mapabilis ang paggawa ng website. At ganoon din talaga yung ginagamit sa programming industry. At yun, ganoon kaano yung Git. Ito yung parang history ng ating mga project like version 1, version 2, and so on. At ang kagandahan sa Git nga, pwede tayong bumalik sa kahit anong version na gusto natin. For example, gagawa tayo ng portfolio website. Gusto natin itong deploy na sa website hosting. So, pagka-deploy natin, yun na yung ating magiging version 1. Unang deploy natin, ang pinaka-last, yun ang magiging active version. So, nakasave na yun sa hosting site na pagpa-publishan nga natin. For example, yun ay ang GitHub. So, naka-store na yun dun. At for example, sunod na araw, nakaisip ka ng gusto mong idagdag sa project mo kasi may napag-aralan ka. So, inad mo na yun. Di gagawa ka ulit ng code. Magko-code ka ulit, i-add mo yun sa project mo. At pag okay na, i-host mo na ulit siya. At pagka-host mo, meron na siyang version 2. At yung version 2 na yun ang magiging active na. Pero dahil nga na nakasave na yung version 1, pwede natin i-roll back yun at hindi na tayo ma-hassle na magbura-bura pa sa version 2 na huli natin dineploy. Kasi di ba pag mag-add tayo ng features sa ating website, syempre hindi lang naman yung isang part. Syempre lahat ng pwedeng maka-apekto doon sa features na yun, update natin. So lahat yun uulitin natin kung gusto natin bumalik maging katulad ng version 1 natin. Pero sa tulungan ng version control na Git, hindi natin kailangan gawin yun. Just
i-rollback lang natin sa version 1 yung host, yung code natin, at yun na yung host, at yun na, okay na yun. So ganun ka-astig at ka-useful si Git. At isa din tong skill na nire-required sa bawat job na ina-apply natin. Ayan o. Strong understanding of version control, Git at GitHub. So, dapat talaga nating aralin ang Git kung gusto natin mag-land ng job o kaya freelance nga. Sobrang laking tulong din ito. Kasi nga, yun nga, pwede kang gumawa ng template para mas mabilis ang paggawa mo ng project. At so ngayon, paano natin gagamitin si Git? So, kailangan natin muna itong install sa ating machine. Punta lang tayo sa Google. Git download. Click lang natin yan, at kung anong operating system ka, piliin mo lang yan and download. Since Windows ako, click here to download and save. Pagka-download, install lang natin. So, setup, next lang naman yan. Folder already exists. Ayun nga, kasi may Git na ako, pero binura ko lang para sa video na to. Kaya nagka-error akong ganito, pero sa inyo, kung unang install nyo pa lang, hindi magkakaganto sa inyo. Next nyo lang. Enable caching. Sige. So, ayun, tapos na siya. Click finish lang natin. At yun, mapapansin nyo na meron na tayong Git bash. At I recommend na ito yung gamitin natin kasi sa ibang terminal, parang di agad siya nagtutuloy. Marami pang step na gagawin. Kaya itong gagamitin natin. Sa paggamit ng Git, gawa lang tayo ng folder na gusto nating gawa ng project. Lagay lang natin dito, Git tutorial. Open lang natin. Git bash here. Check natin kung okay na yung Git natin. Para i-check, type lang natin git -- version. Oops. So, ayan, meron na tayong Git. At sa paggamit ng Git, ang unang gagawin natin dito sa bagong folder natin, git init lang tayo. Pagka git init natin, gagawa siya ng .git folder. So, ito pala hidden to. Kung gusto niyo din makita yon, view lang kayo, options, at sa view, show hidden files nyo lang, then apply. Okay, yan, makikita nyo na yan. So, sa unang setup din ito, kailangan mong i-configure yung username at email mo. So, para i-configure yun,
gamitin mo lang ang git config / global, tapos user.name, tapos kung anong name mo. Sa akin, Noah. Yan, okay na. Pag walang error, okay yun. Git config / global, user.email naman. So, yan, no, ligpitan, gmail.com. So, okay na. Setup na tayo. So, pwede na tayo mag-code. At ang gamit ko palang text editor ay VS Code dahil mas madali gamitin. So, yun lang muna, at sa susunod na video, aralin natin ang mga git commands para natin mapupush sa GitHub ang ating mga files. At yun lang, please like and subscribe for more videos like this. Kung may comment ka, comment down below para mas ma-improve pa natin ang ating sunod na mga video. Again, thank you and God bless.